At ito nga, para bigyan tayo ng iba pang tips at tulungan tayo sa pagmamanage ng ating finances at paghahanda nga sa retirement, makakapanaya muli natin si Sir Vince Tapisura, isang wealth mentor and social entrepreneur. Hi, Sir Vince. Good morning. Good morning, Sir Vince. Good morning, Diane and Patrick. Alright. Sir Vince, paano ba tayo dapat maghanda financially para sa ating retirement? Wala namang makakatakas dyan, lahat tayo tatanda, no? Para lalo na po pagdating sa ating pensyon, Sir Vince. Yeah. So, ang una natin kailangan gawin ay i-determine natin yung ating retirement goal. At pag sinabi natin yung retirement goal natin na yan ay may kaakibat yan na magkano. Kasi yan yung lifestyle na gusto mong magkaroon pag ikaw ay magre-retire na. Pangalawa, tatanong mo sa sarili mo, kailan ka ba magsisimulang mag-retire? Kasi sa totoo lang, hindi naman kinakailangan na antayin pang mag-60 para mag-retire. Pwede itong mas maaga kung ito ay paghahandaan mo. At pangatlo, kailangan mong tignan yung mga source of income na panggagalingan dun sa tutustos doon sa lifestyle na gusto mo upon retirement. Oy, pero may ano lang ako ha, sa inyong clip kanina, nag-agree ako sa most of it, pero yung dalawa doon, yung VUL, lalong-lalo na, is not a very good way to build your retirement fund. Kasi masyado mataas ang fees niyan. Better na i-separate natin ang insurance and investments. At pangalawa, yung stock market then, I don't think it's a safe investment for retirement. Because if you see, no, in the past 12 years, yung pong stock market has been very stagnant. Taas-baba din yan. Hindi mo alam, pagdating na ng retirement mo, ay mababa yung market, mababawasan pa yung retirement fund mo. Okay, thank you for those tips. Iwas-iwasan daw natin yung VUL at saka stocks. Pero yung real estate, maganda yun, Sir Vince? At yes, Sir, So, yung ating mga dapat nating tingnan, ako gustong-gusto ko yung sinabi niyo talaga na huwag nating kakalimutan yung SSS natin, no? Kasi sa totoo lang yung SSS natin, may tatlong building blocks yan eh. May regular part, tapos may WISP o yung tinatawag na Workers Investment and Savings Program, tapos meron ding WISP Plus. I-maximize natin yung mga yan. Tapos yung Pag-ibig MP2, lagyan din natin. And then, yung binanggit nyo din, retail treasury bonds at saka retail dollar bonds. These are very good investments for the purpose of retirement. Kasi ito po ay 100% guaranteed ng gobyerno natin at mayroon talaga siyang positive returns. Kapag retirement kasi ang pinag-uusapan, hindi dapat na sa-sacrifice yung kapital na inilalagay natin. Ibig sabihin, hindi dapat natin hinahayaang ito ay mabawasan o lumiit. Kaya dapat ilalagay natin ito sa 100% secured, no? Lalo-lalo na ito galing sa government at saka may positive returns. So kahit na maliit-maliit lang yung returns na ibibigay niya, ay mas okay pa rin yun kaysa pupunta tayo sa mga masyadong mataas yung swing, yung speculative markets na tinatawag. Sir Vince, ano pa yung recommended ways ninyo para mapalaki yung pension funds at para nga maging sapat ito sa ating mga expenses? Yes. So unang-una ay we have to start early. So buti na lang dito sa bansa natin ay naisabatas na mayroon ng automatic na SSS na kinakaltas at saka GSIS na kinakaltas sa atin pag tayo ay empleyado. Ang challenge ngayon ay kapag tayo ay nasa informal sector at saka self-employed. So dapat magkusa tayo na tayo mismo ay mag-participate sa mga yun. No? So sa pangalawa, we have to start early. No? And then ako ang tinitignan ko talaga dyan ay if you keep your life simple at pag nagplano ka ng simple na retirement, mas maliit din yung kakailanganin mong retirement fund na kailangan mong paghandaan. Alright, pagdating naman po dun sa mga passive income, maganda rin siguro ito, Sir Vince? Anong suggestion or recommendation mo dito para sa paghahanda sa ating retirement? Yes. So meron tayong 6 na passive income. So these are dividend, rent, capital gains, interest, pension, at saka royalty.
For retirement purposes, ang pinakagusto ko dito na kasama ng SSS Pag-ibig MP2 at saka ng mga retail treasury bonds natin from the government ay rent, no? Kasi yung rent, kapag ikaw ay nakapagsimula na mag-invest dito, kapag nag-retire ka na, meron kang regular cash every month na makukuha. So para ka rin sumusweldo. At iniisip ng iba, no, parang pag rental property yung gagawin ko ay malaki yung kakailanganin. Actually, hindi siya malaki, no, kung pagpaplanuhan mo ng maaga. Ang gagawin mo lang, ita-target mo yung 20% ng property na balak mong ipatayo. So kunwari ay 1 million pesos yung balak mong ipatayong property, no? Mag-save ka ng 200,000 pesos, that's 20%. Tapos, yung 80% ay kunin mo as housing loan, no, sa Pag-ibig Fund para mababa yung interest. And then, within 10 years, 15 years, matatapos mo ng bayaran sa Pag-ibig yan. At yung property, yung iyon na, so buo na yung rental income na makukuha mo. So kayang-kaya yan na gawin, na pang-augment sa ating pension. At maganda siya kasi hindi lang yung monthly rental yung makukuha natin, mayroon ding pag-akyat ng property value. So sakaling magkasakit ka, for example, no, at wala kang health fund, pwede mong ibenta yung property at yun yung sasagot sa health fund mo kapag ikaw ay nag-retire na. Okay. Ito, Sir Vince, nabanggit nyo na kanina, gaano ba ka-importante yung lifestyle o self-awareness pagdating sa paghahanda sa retirement? Yes, napakahalaga niyan, no? Kasi lifestyle equals expenses. At ako talaga, yung expression kasi ng ng lifestyle natin ay nasusukat yan sa mga ginagastos natin. At para sa akin, kung mahal mo at tanggap mo ang sarili mo, mas matipid yon, iwas gastos kasi wala kang kailangang patunayan sa iba, no? And ito pa, yung ating lifestyle din, composed yan ng needs and wants natin, ano? At para sa akin, masyadong nadidemonize yung wants para masama yung magkaroon ng kagustuhan, mapaganda yung maging convenient yung buhay mo. Pero sa totoo lang, you can make these wants your inspiration and motivation to save and invest more. Hindi po masama ang mangarap, pero gawin natin ito ng tama, mag-save at mag-invest tayo. Sir Vince, anong advice mo sa mga, kumbaga, mga kabataan, Gen Z, millennials, kung saan tayo nabibilang? Kasi sometimes we have that mindset na minsan lang naman maging bata, so maganda mag-travel tayo, bilhin natin itong mga bagay na magpapasaya sa atin habang bata tayo. Minsan nakakaligtaan na nga itong retirement, pero ganun yung mindset ng ilan at So, karamihan, YOLO nga diba? daw. YOLO, Oo. diba? Kasi baka hindi mo na ma-enjoy pagkatanda mo. Anong ma-advise mo sa ganyang mindset, Sir Vince? So, YOLO nga yung sinabi nyo, no? You only live once. Babalansehin din natin ito ng tinatawag ko na YAGO, no? Which is you also grow old. Pero, ang magandang talaga nito, no, formula, i-combine natin yung YOLO plus YAGO, which will equal BOLO, which means balance of luxuries and obligations. Kasi hindi naman maganda na habang bata tayo, hindi tayo nag-e-enjoy. Hindi rin maganda na puro na lang paghahanda sa hinaharap yung gagawin natin. Dapat ay babalansehin natin yan. YOLO and YAGO. O, ayan na. At ngayon, yung sinabi ni Sir Vince, BOLO. Nabanggit nyo nga rin, sir, yung retirement is not about age. So, paano ba natin ma-achieve yung tinatawag na financial retirement? Okay. So meron kasing tatlong kinds of retirement. So una is the nominal retirement. Ito yung government mandated na sinabi, 60 to 65 pwede ka na mag-retire, whether financially prepared ka or hindi. Yung pangalawa is financial retirement, which means magkakaroon ka ng sapat na passive income. So passive income, rent, dividend, interest, capital gains, pension, and royalties para punan yung mga gastusin mo kapag ikaw ay nag-retire na 100%. Kasi yung passive income, ito yung income na kita natin kahit hindi na tayo nagtatrabaho. So technically, anong edad ka na, kung mayroon ka ng 100% na katumbas ng passive income mo over your expenses, you are already financially retired. Tapos, yung ako mas gusto ko ito, no? Yung meaningful and productive retirement, which means financially retired ka na, pero hindi ka tumitigil magtrabaho. Kasi alam niyo, marami din akong kaibigan na financially retired,
hindi nagtrabaho, naku, na-depress kasi nawalan ng purpose ang buhay. So kailangan pa rin natin ng purpose sa buhay. Ang difference na nga lang ng meaningful and productive retirement ay magagawa mo na yung gusto mo, kung ano yung meaningful sa'yo, without having that pressure na kailangan mong kumita para mabuhay. Alright, Sir Vince, yung mga gusto pang matuto sa finances and also baka gusto nilang mas tanuhin pa yung kanilang retirement, ano po yung mga social media pages o sites o paano po kayo pwede pong kontakin? Yes, so meron po tayong website ng vincerapisura.com. Ang YouTube din po natin ay Vince Rapisura and Usapang Pera. Actually, kaka 500,000 lang natin the number of subscribers. So maraming at saka sa Facebook, TikTok, at saka sa Instagram, Vince Rapisura po lahat ng ating social media handles. Well, thank you so much for joining us again until the next na pag-uusap natin tungkol sa usapang pera, At para na rin sa ating pagpaplano sa ating retirement. Sir Vince Rapisura, thank you very much. Salamat po. Thank you, sir. Thank you.